Dear Papa Dudut, ako nga pala si Miko, 35 years old, isang boy marites, kung tagurian ng mga kakilala ko. Hindi ko naman po ito kinakahiya dahil alam kong totoo naman ito. Nung una syempre nahiya ako nang punahin ako ng mga katrabaho ko sa pagiging tsismoso ko. Pero nagawa ko ng tanggapin ang sarili ko. Parte na ito ng identity ko. Basta alam ko naman kung hanggang saan lang ang mga ichichismis ko. Hindi naman ako katulad ng iba na sagad na kung makasira ng buhay. Pangkatuwaan lang itong chismis para sa akin. Lalo na kapag nasa opisina ako at walang ginagawa. Dahil sa tagal ko na kasi sa trabaho ay petiks na rin po ako dahil alam ko na ang pasikot-sikot. Mabilis ko lang natatapos sa mga inaabot na trabaho sa akin. Kaya marami akong libreng oras. Nung una'y sinusubukan kong manahimik na lamang sa aking mesa. Pero napapaapoy ng ibang katrabaho ko ang pagiging tsismoso ko. Nakikisali na rin ako sa mga usapan sa tuwing pare-parehas kaming nakakatapos ng trabaho. Hanggang sa isang araw ay nagsialisa na ang mga kapwa ko marites. Nalungkot ako. Napalitan din naman kaagad ang mga nawalang kamarites ko. May nag-apply sa opisina namin si Gian, kaedad ko lamang. Sa unang tingin ko ay iisipin kong mainhin at hindi nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa. Kaya nailang ako sa kanya dahil baka husgahan niya ako ang pakikialam ko sa buhay ng ibang tao. Pero noong nakapagpalagayan na kami ng loob ay nalaman kong chismis din pala ang bitamina niya. Doon na kami naging close sa isa't isa, Papa Dudut. Tinutulungan ko siya madalas na makatapos sa kanyang trabaho para lang may kachismisa na ako. Nalaman ko kasi na madaling magtiwala sa kanya mga tao sa opisina namin kaya maraming nire-reveal sa kanya. At yun lagi ang hinahanap ko. Siyempre bilang hari ng mga marites sa opisina ay marami rin akong inambag sa kanya na chismis. Kumbaga give and take lang kasi yan, Papa Dudut. Jean! Oh, bakit? Bakit ka tinawag ni Daisy kanina? Secret! Huwag mo nga ako ma-secret-secret dyan. Sabihin mo na. Anong meron? Ikaw talaga basta chismis? Grabe ka. Dali na, bago pa tayo maabutan ng bus natin. Tapos mo na ba yung work mo? Hindi pa. O tapusin mo muna yan tsaka tayo mag-usap, okay? Huwag ka nga nang bibitin dyan. Sabihin mo na ngayon. Mamaya na! Hindi ako makaka-concentrate sa work kung hindi ko malalaman kung ano yung sinabi ni Daisy sa'yo. Hay nako, Miko. Wala ka talagang pinalalagpas na chismis, no? Magre-resign na raw si Daisy. Naku, akala ko naman kung ano na. Hindi ka ba na-shock man lang doon? Sa 8 years ni Daisy dito sa opisina, 9 years na pinagkakalat na magre-resign na siya. Sumobra pa nga ng 1 taon, no? Tibuyak si Daisy. Hoy, seryoso ba? Bakit lagi naka-high heels at lipstick? Iba na kasi ang mga tibu ngayon. Hindi na yung lagi nakasuot ng oversized t-shirts, six-pack shorts at nakamotor. Hala, baka may gusto siya sa akin. Di kaya type niya ako. Parang may gusto. Kasi, panay kasi ang titig niya sa akin, lalo na sa dibdib ko. Baka kasi nalilita siya sa dibdib mo. Che! Kilala kong trip niyan. Hindi ikaw. Huwag ka mo offend. Hindi kasi ikaw yung tipong gustuhin ng mga tibo. Pero palong-palo ka sa mga lalaki. Sino bang trip niya? Bakit? Selos ka? Loko ka ha, gusto ko lang malaman no. Si Ma'am Mara. Mahilig pala siya sa 50 anyos na manang. Mukhang bitter ka na, hindi ka o trip ni Daisy ah. Parang malabo naman kasing matripan niya si Ma'am Mara. Wala naman kasing kagusto-gusto ron, no? Kanya-kanyang taste lang yan. Mahilig ako sa kilawin. Ikaw, gusto mo ba? Ayoko nga! O, di gets mo na yung sinasabi ko. Saka alam mo yan si Daisy,
Kama lang ang habol niyan sa mga babaeng trip niya. Malakas ang takot niya sa commitment. Kaya pala hindi siya obra sa akin kasi sinasamba ko ang salitang commitment. Konti na lang, isipin ko na type mo si Daisy. Ano, ireto na ba kita? Curious lang ako, no? Yan ang gusto ko sa'yo. Curious ka. Diyan ako nagsimula. Tingnan mo ngayon, batikan chismoso na ako. At proud ka pa talaga, ha? Achievement to sa akin. Hindi lahat ng lalaki kaya maging relevant na chismoso. Ewan ko sa'yo. Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Baka basita na naman tayo ni Mamara niyan. Kapag may nalaman kang intriga kay Mamara, sabihin mo kagad ha. O ikaw ang magsabi sa akin. Ikaw tong malapit sa kanya, no? Bago lang ako dito. Pero marami nagtitiwala sa'yo rito. Kaya pag may nalaman ka tungkol sa kanya ha, huwag ka mahihiyang magchismis sa akin. Nagbalik na ako sa trabaho pero hindi ako makapag-concentrate. Wala pa kasi ako noon na nakukuhang magandang chismis. Para bang nanghihina ako. Kung magtatanong naman ako at magtatanong din kayo kung saan ko nga ba nakuha ang ugali kong pagiging chismoso, nakuha ko po ito sa pamilya ko. Likas kasi sa pamilya namin ang chismisan, Papa Dudut. Hindi pwedeng lumipas ang isang buong araw nang hindi kami nagchichismisan. Bata pa lamang ako ay lagi na ako nakaharap sa mga tiyahin kong walang ibang ginawa kundi ang magchismisan. Natutuwa akong makinig sa kanila lalo't may kasama pang galaw ng katawan at matinding facial expression. Hindi ko na kailangang manood ng telebisyon dahil sa kanila lang ay naaaliw na ako. Sinasali na rin ako noon sa chismisan dahil ako ang madalas nilang pain sa mga gusto nilang pakialaman ng buhay, Papa Dudut. Masaya naman akong nakakapag-deliver noon ng chismis sa kanila. Kahit paano ay na-validate ang pakiramdam ko. Sa ganung paraan lang kasi ako noon napapansin sa pamilya namin. Kaya dahil doon ay masasabi kong magaling talaga ako. Kahit nakalayo na ako sa anino ng mga chismosang pamilya ko ay nagpatuloy pa rin ako sa pagpapakalat ng chismis. Nakaugalian ko na talaga yon. Hindi na ganun kadaling baguhin yon. Wala rin naman akong plano kasi sa totoo lang ay nare-relax ako kapag may intriga akong nalalaman sa buhay ng ibang tao. Para kahit papaano ay na-excite ako dahil makulay at puno ng intriga ang buhay nila. Hindi kagaya sa akin na puro bahay at trabaho lang ang pinagkakaabalahan. Walang masyadong exciting na ganap sa buhay ko, Papa Dudut, kaya nga siguro wala rin akong naririnig na chismis sa akin. Kasi wala namang masyadong importanteng nangyayari sa akin. Kaya hindi ako pwedeng maging artista kasi wala silang mahahagilap na chismis sa akin. Pwede pa ako maging blind item host sa mga celebrity TV shows. Baka roon ako pumatok dahil mas marami pa akong alam na makukulay na pangyayari sa buhay ng ibang tao kesa sa akin mismo, Papa Dudut. Jean, tapos ka na sa work mo? Konti na lang pero tinatamad na akong tapusin to. Maganda yan. Chismisan tayo. May baon ka ba? Ako pa talagang tinanong mo. Spluk na, ano ba? Si Chad sa HR, alam mo na ba? Yung mabaho yung tenga? Hindi ko alam na mabaho ang tenga niya. Pero mamaya pag-uusapan natin yan ha. O ano naman ang meron sa kanya na alam mo? Matatanggal siya sa trabaho. Hoy, seryoso ba yan? Galing to sa reliable source ko. Kumapit ka na. May mas matindi pa. Ano? Natanggal siya sa trabaho dahil ninakaw niya yung 13-month pay ng isang employee rito na matagal na nag-resign. Paano ninakaw? Para namang imposible yan. Meron ako source sa accounting office. May kakuntsaba si Chad doon para makuha nila yung mga bayad para sa mga nag-resign ng mga employees. Hoy, hindi ko pa rin alam kung paano nila nagagawa yun ha, kasi ang hirap lusutan yan. Ilang taon na pala nilang ginagawa yun? Hindi lang 13-month pay ang kinukulimbat nila. Marami pa.
Grabe, nakakakilabot yung chismis mo. Hindi talaga nananalo ang kasamaan sa huli. Huwag kang magsalita ng ganyan ha, kasi masama itong pagchichismisan natin. Ayoko matalo sa huli. Hindi tayo matatalo. Nasa panig natin ang tama. Kailan naman naging tama ang chismis? Basta sa bibig ko nang galing ang chismis, tama yan. Miko! Ay. Jean! Mamara, Mamara! Tapos niyo na ba ang mga trabaho niyo? ako tapos na ma'am. Si Jean, tinatamad daw siyang tapusin. Miko? Kaya saan naman pareho tayo mapahamak dito? Dapat may isang magsakripisyo. Jean, tapusin mo ng trabaho mo. At ikaw naman, Miko, hindi porkit tapos mo ng trabaho mo, mang-iistorbo ka na sa mga kasamahan mo. Manong hindi tatama rin si Jean kung lagi mong iniistorbo? Kaya nga, ma'am. Wow, nilaglag ako. Kailangan may magsakripisyo, di ba? So ikaw ngayon ang isasakripisyo ko. Tumigil na kayong dalawa dyan. Opisina ito at hindi playground. Unahin niyo magtrabaho at hindi puro chismisan ang inaatupag niyo. Hindi naman po kami nagchichismisan, ma'am. May pinag-uusapan lang kami. At anong pinag-uusapan ninyo? Buhay na ibang tao. Since marami ka pang time na natitira bago ang uwian, Miko, pumunta ka sa office ko ngayon at may ipapagawa ko sa'yo. Ma'am, kailangan ko palang i-double check yung mga reports na ginagawa ko. Baka kasi may mali sa spelling o... Pumunta ka na ngayon! Yes, ma'am. Papadudot naglakad na si Ma'am Mara papasok sa kanyang opisina. Napakamot na lamang ako sa ulo ko habang pinagmamasdan si Jean na paimpit na tumatawa mula sa kanyang mesa. Binato ko siya ng stapler at nakita yon ni Ma'am Mara. Mas lalo tuloy siyang naggalit sa akin. Pinagmadali niya akong pumasok sa kanyang opisina, Papadudot, at nadapa pa ako sa kakamadali ko dala ng takot. Nakita tuloy ng mga kaopisina ko ang mga nangyari. Napahiya ako. Nagngingit-ngit ako sa galit kay Ma'am Mara. Bad mood na naman kasi siya at ako ang pinagtripan niya. Ganon kasi siya. Kapag mainit ang ulo niya, dinadamay niya kaming mga under niya. Kaya hindi ako naging malapit sa kanya. Kaya sa tuwing nakikita ko siya, iniiwasan ko siya, Papadudot. Basta nakakasalubong na ang nagkakasalubong na ang mga kilay niya at palakad-lakad na siya sa opisina, magkukunwari na lamang na may ginagawa ako para hindi ikaw ang pagtripan niya. Nasanay na ako sa ganon, kaso ang mali ko ay naabutan niya kami ni Jean na nagchichismisan. Sakto pang bad mood siya noon. Nung nasa loob na ako ng opisina niya ay pinagalitan niya ako sa pangiistorbo kay Jean. Kahit na hindi naman niya alam ang buong kwento ay pinagalitan pa rin niya ako. Hindi niya ako hinayaang mag-explain. Nasaktan tuloy ang pagkalalaki ko. Lalo't nakabukas pa noon ang pintuan niya habang pinapagalitan ako. Nakita tuloy ng mga kaopisina ko kung paano niya ako bulyawan. Sa gilid ng mga mata ko, alam kong pinag-uusapan na nila ako. Sa wakas, meron na rin silang latest issue para sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, Papadudot. Natagalan din ako sa opisina ni Ma'am Mara. Marami siyang sinasabi sa akin na hindi ko na inintindi dahil mas iniintindi ko ang galit ko sa kanya. Kaya pagkalabas ko ng opisina niya, pinangako ko sa sarili ko na hahalongkating ko ang buhay niya. Siya naman ang magiging una sa listahan ko ng mga taong sisiraan ko ang buhay gamit ang kapangyarihan ng chismis. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dinamdam ko noong pinagalitan ako ni Ma'am Mara, Papadudot. Hindi ako natuwa sa pagpapahiya niya sa akin. Hindi ko kasi gusto na ipahiya ako sa ibang tao, lalo na sa mga kakilala ko. Matagal bago ako makalimot sa ginawang hindi maganda sa akin ng ibang tao. Minsan nga ay hindi na talaga ako nakakalimot pa. Kinikimkim ko lahat ng galit sa tao na yon at madalas ay gumagawa ako ng paraan para makaganti. Sa nakalakihan kong pamilya ay ganon lagi ang patakaran. Wala akong planong putulin ang nakasanayan ng pamilya namin. Sa tuwing may nananakit, nang nararamdaman ko ay nakalista na ang taong yon para gantihan ko. Kaya naman pinangako kong makakaganti ako kay Ma'am Mara. Kahit sa anong paraan, hindi ko pwedeng hayaan na lamang ang ginawa niya sa akin. Kailangang may magawa ako para naman maipagtanggol ko ang sarili ko.
Kaya naman ang ginawa ko ay nangalap ako ng impormasyon kay Ma'am Mara. Malihim si Ma'am Mara at hindi siya pala kwento at malapit sa aming mga hawak niya. Kaya nahirapan ako sa una na makaalam ng mga bagay-bagay tungkol sa kanya. Pero dahil na rin sa tulong ng social media accounts ay naging posible ang paghahanap ko ng mga detalye sa kanya. Isang araw ay tinapos ko ang lahat ng trabaho ko para sa buong linggo. Kailangan ko kasi ng sapat na oras para makakalap ng mga impormasyon tungkol kay Ma'am Mara. Hindi ko muna yon sinabi kay Jean para hindi maudlot. Pero wala naman akong balak na itago sa kanya yon. Si Jean naman talaga ang unang taong pagsasabihan ko ng chismis tungkol kay Ma'am Mara. Pero gusto kong ilatag yon sa kanya kapag kompleto na. Miko, busy ka? Oo, Kape muna tayo. busy nga eh. Mabilis ka lang namang nakakatapos ng trabaho eh. Lika na, sama mo na ako magkape. Uhaw na yung kaluluwa ko. Pasama ka na muna sa iba. May ginagawa pa ako. Ano ba ginagawa mo? Bakit parang hindi mo maiwan-iwan yan, ha? Basta, magkape ka na nga lang dun. Hindi na. Naiintriga ako sa ginagawa mo. Work ba yan? Basta nga. Chismis yan! Ano? Huwag mo na akong linlangin, no? Hindi ka mag-e-effort ng ganyan kung hindi yan dahil sa chismis. Umamin ka na nga. Ano bang latest? Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Chismoso? Oo, no? Ano pa ba? At hindi ka naman mali. Sabi ko na eh! Dali na, anong meron? Sinong target mo? Si Ma'am Mara. Si Ma'am Mara? Sige, lakasan mo pa. Paabutin mo hanggang doon sa dulo ng EDSA. Ay, si Ma'am Mara? Oo, marami na ako nakalap sa kanya na impormasyon. Ang taray! Kabugin ba naman ang reporter ng GMA News? Seryoso nga ako. Ito ang purpose ko sa buhay for this month. Kakagat ako dyan! Anong nalaman mo sa kanya? Konti pa lang eh. Well, hindi kita masisisi. Masyado masikreto sa buhay ang si Ma'am Mare. Minsan nga iniisip ko, baka pati sarili niya pinaglilihiman din niya. Ilang araw na nga ako nag-check ng social media accounts niya. Ang dami ko nang ginawang fake account sa Facebook. Pero hindi niya ina-accept yung mga friend request ko. Malamang hindi siya mag-a-accept ng friend request kung hindi niya kilala. Bakit kaya hindi mo na lang siya i-add sa sarili mong Facebook? Sinubukan ko na yan. Hindi rin niya in-accept. Hindi ka talaga niya gusto, no? Charot. Huwag kang ang sumarot dyan. Alam naman natin pareho na totoo yung sinabi mo. Hindi niya talaga ako gusto. Natsitsyempohan ka lang niya pag mainit ang ulo niya. Ang galing mo rin kasing tumiming eh. Ramdam ko naman na may issue talaga siya sa akin. Kaya naman ako ngayon ang gagawa ng issue tungkol sa kanya. Ay hala, may pagganti. Hindi ko pa rin makalimutan yung ipinahiya niya ako last time. Galit pa rin ako sa kanya. Uy, mag-move on ka na doon. Pagagalitan ka pa niya ulit sa susunod. Doon ka na lang ulit magalit. Hindi na uso magpatawad. Gaganti ako. Gagawin ko siya ng issue. Paano magagawa yan? Wala kang makalap na chismis sa kanya. Kung hindi mo na ako i-istorbohin ngayon, baka kapag-focus ako sa pagharap ng chismis tungkol sa kanya. Kaya umalis ka na at magkape. Ay nako, nawalan na ako ng ganang magkape. Samahan na lang kitang mangalap ng chismis tungkol sa kanya. Hindi na. Kaya ko na to. Wow! Strong and independent Marites! I love it! Napagalitan, nasaktan, gaganti. Yan ako ngayon. Natawa na lang si Jean sa sinabi ko, Papa Dudut. Hinayaan na niya ako sa aking ginagawa at saka umalis na para magkape. Hindi ko alam kung papaano or kung gaano siya katagal na nawala dahil masyado akong nakafocus sa ginagawa kong pang-i-stalk kay Ma'am Mara. Inabala ko ang sarili ko sa paghahalungkat ng mga impormasyon tungkol sa kanya. Inabot na nga rin ako ng hanggang sa mga kamag-anak at kaibigan niya. Mabuti na lamang at may mutual friends kami at yon ang ginawa kong daan para mas makilala pa ng mabuti si Ma'am Mara. Pinasimplihan ko ang pakikipag-usap sa mga mutual friends namin.
Hindi ko nakaklose ang mga yon pero sinadya kong lumapit at makipagkwentuhan para may malaman lang ako kay Ma'am Mara. Hindi ko naman pinahalata na may gusto akong gawing masama. Kaya mabilis lang din silang nagtiwala, Papa Dudut. Nataon pa na may pagkachismoso at chismosa ang mga nakausap ko tungkol sa kanya. Kaya hindi naging mahirap na may malaman tungkol sa kanya. Inabot ako ng ilang araw bago ako nakakuha ng mga juicy na chismis tungkol kay Ma'am Mara. Excited na akong sabihin yon lahat kay Jean. Sinakripisyo ko ang day off ko para lamang makahalungkat ng chismis tungkol kay Ma'am Mara. Sulit naman yon sa akin dahil makakaganti na ako sa kanya. Nagbunga lahat ng hirap ko at lakas ng pagkonsumo ko sa internet ng aming trabaho. Marami na akong nalaman tungkol kay Ma'am Mara. Pakiramdam ko noon napaaga ang selebrasyon ng Pasko. Nagawa ko pa nga ang i-encode at i-print ang mga impormasyon tungkol sa kanya. Natawa na lamang ako sa sarili ko dahil masyado kong tinaasan ang level ng pagiging chismoso ko. Wow ha! Mabuti naman at pumayag ka na rin magkape kasama ako. Busy nga ako nung mga nakaraan, di ba? Ni makasama ka sa Yossi Break, hindi mo na magawa? Namiss tuloy kitang kausap. Namiss din kitang kausap. Pero meron ako mas malaking responsibilidad sa ngayon. Ang pabagsakin si Ma'am Mara. Grabe naman sa pabagsakin. Gusto ko lang siyang gantihan. Ganun din yun, no? May masama ka pa ring balak sa kanya. Sino ba kasi nagsimula? Siya naman tong unang nanakit ng feelings ko. Pinagalitan ka lang dahil sa trabaho mo. Ikaw naman masyado mong pinersonal. Masakit eh. Pag ikaw sinaktan, hindi ka magagalit? Magagalit. Pero hindi ako mag-e-effort para mangalap ng ikakasira ng tao. Hahayaan ko na lang guardian angel ko ang gumanti for me. Iniwanan na ako ng guardian angel ko. Wala akong ibang choice kundi gumanti on my own. Paano hindi ka iiwan ang sama ng ugali mo? Nakakahiya naman sa'yo na palasimba lang kapag gusto manalo sa loto. Oy, huwag kang magbanal-banalan. Kasama kita sa chismisan, oy. Uy, nakakatakot lang kasi yung plano mo, no? Boss na natin yung kinakalaban mo. Walang boss-boss sa akin. Kapag ginawa ko ng mali, gagantihan ko rin ng mali. Mga pinaglalaban mo talaga sa buhay, no? Kaloka. Kaya hindi umuunlad ang Pinas eh. Ano yun? Responsibilidad ko na ang buong Pinas. Ay, hindi ka talaga papaawat. Sige nga, ano bang mga nalaman mo kay Ma'am Mara? Baka naman i-chismis mo sa iba, ha? Hindi ah. Gusto ko ring makita yung pinaghirapan mo. Anong nasagap mo tungkol sa kanya? Marami na. Mas juicy pa kaya to sa bagong lutong liempo. Wow! Nalalasahan ko na ang alat at alta presyon sa chismis na yan. Splok na! Huwag ka magkakamali na iparating to sa iba, ha? Ako pa ang pinagdududahan mo, alam mo namang kahit masama ka, kakampi mo ko, no? Naniniguro lang. Kasi wasak ang dignidad ni ma'am pag kumalat to. Ay, na-excite ako bigla. Dali na, magsabi ka na. Go, go, go na! Alam mo bang may asawang babae at lalaki si Mamara? Teka, pinagsabay niya? At sa isang bahay sila nakatira. Juicy! Sure ba to? Sinong source mo? Kapitbahay niya for 15 years. Oh my, mahirap magtiwala sa kapitbahay ha. Hindi tayo sure kung reliable ang mga yan. Kung sabihin ko na ang kapitbahay niya first cousin din niya, paano hindi magiging reliable kung katugo niya mismo nagsabi? Wait! Saan mo naman nahagilap yung first cousin / kapitbahay niya? Ex niya yung dating kaklase ko. Oy, ang galing ng connection mo sa kanila ha. So hanggang ngayon, magkakasama silang tatlo sa iisang bahay. Si Ma'am Mara, yung asawa niyang lalaki at yung asawa niyang babae. Oo! Di ba? #pag-ibig na sa kalam. Grabe! Wala sa itsura ni Ma'am Mara na dalawa-dalawa yung asawa. Alam mo rin ba na sumasamba siya sa isang malaking bato? Ano? Akala ko joke lang yun. Pero may pictures na nahuli siyang sinasamba niya ang isang bato. Nasa kwarto niya. Grabe na yan ha! As in! Marami pa akong nalaman. Sa ngayon, yan lang muna ang masasabi ko sa'yo. Kailangan ko munang i-verify kung tama ang ibang nakalap ko.
Hindi pa rin makapaniwala si Jean sa mga sinabi ko tungkol kay Ma'am Mara Papadudut. Pinaulit niya sa akin ang mga detalye para lang masiguradong tama ang mga narinig niya sa akin. Natawa na lamang ako sa reaksyon niya at sinabi ko sa kanya na kahit ako naman ay hindi rin makapaniwala sa mga nalaman ko tungkol kay Ma'am Mara. Hindi nakapagsalita kaagad si Jean Papadudut. Nagtanong pa siya sa akin kung ano yung ibang mga nalaman ko pero tinikom ko na ang bibig ko. Bilang isang maingat na tsismoso ay hindi ka dapat magkwento hanggat hindi pa verified ang mga nalaman mo. Iyon ang natutunan ko sa ilang taong pangangalap ko ng chismis. Nangunit si Jean pero hindi niya ako nadaan doon. Inaya ko na lamang siya na magkape at magyosi para mabaling sa pagre-relax ang atensyon niya. Sinabi niya sa akin na baka hindi siya makatulog dahil sa mga nalaman sa aming boss. Napangiti na lamang ako lalo't naisip ko lahat ng mga iba pang impormasyon na alam ko tungkol kay Ma'am Mara. Mas juicy yon at nakakakilabot kumpara sa mga sinabi ko kay Jean. Excited na akong ipa-verify ang mga yon para malaya ko nang makwento kay Jean ang lahat. Hindi pa kasi nag-reply ang mga taong involved na minessage ko roon. Gustuhin ko mang i-share kay Jean ang mga nauna kong nalaman, pakiramdam ko ay hindi pa yon ang tamang panahon, Papadudut. Hindi pa masyadong luto ang mga yon. Kumbaga sa itlog ay malasado pa ang pagkakaluto. Oo, at pwede nang kainin ang malasadong impormasyon na yon. Pero mas safe pa rin kung lulutuin ng mabuti bago ihain sa mga gustong kumain. Sa tamang panahon, sabi ko ay maluluto rin ang tama ang chismis na nakalap ko mula kay Ma'am Mara. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Paulit-ulit kong binabasa ang mga nalaman ko kay Ma'am Mara Papadudut. Marami na akong na-imagine na pwede niyang maging reaksyon kapag nalaman niyang alam ko na mga bagay na itinatago niya. Lagi na lang akong napapangiti sa aking mesa sa tuwing binabalik-balikan ko lahat ng madidilim na bagay na alam ko sa kanya. Kapag wala ako sa mood magtrabaho ay panay lang ang tingin ko noon sa listahan ko ng mga bagay na tungkol sa kanya. Doon ako biglang sisigla. Doon ako biglang makakahanap ng inspirasyon para tapusin ang trabaho ko. Panay din ang imagine ko kung anong klaseng buhay ang meron kay Ma'am Mara. Panay ang tanong ko noon kung bakit ganon ang naging buhay niya. Kung bakit ganon ang mga naging desisyon niya sa buhay. Ni sa hinagap ay hindi ko talaga akalain na magagawa niya mga bagay na alam ko. Hindi pa rin nagawang mag-reply ng mga minessage ko na tao tungkol sa ibang impormasyon na gusto kong i-verify tungkol kay Ma'am Mara. Naiinip na ako noon pero pilit kong pinapasukan ng pasensya ang katawan ko. Kating-katina kong ikwento lahat kay Jean. Pero hindi ko yon magawa lalo't nakukulangan pa ako ng mga alam ko. Hindi naman ako kinulit pa ni Jean dahil alam niyang kailangan ko pa ng tamang oras at impormasyon bago ko ilatag lahat ng yon sa kanya. Nagpatuloy lamang siya sa pagpapatay mali siya na kunwari wala siyang alam tungkol kay Ma'am Mara. Laging blanko ang mukha niya sa tuwing nahaharap kay Ma'am Mara. Ganon kagaling magtago ng sekreto si Jean kaya malaki ang naging tiwala ko sa kanya pagdating sa mga sinishare ko sa kanya na chismis. Hanggang isang araw ay biglang nagbago ang lahat. Nilapitan niya ako para makipagkwentuhan at doon ko nalaman na hindi pala dapat ganon kabilis magtiwala sa iba. Bakit? Busy ka pa rin? Pahinga muna sa mga chismis kay Ma'am Mara. O bakit naman? Napagod na rin ako maghintay sa mga source ko. Hala, wala pa rin nagre-reply sa kanila? Oo, online naman yung iba pero hindi nagre-reply. Yung iba naman, sinin lang ako. Nakakalungkot, nakakawalang pag-asa.
Pero hindi ka dapat sumuko ha. Malapit ka na sa goal mo. Hindi talaga ako susuko. Kailangan ko lang magpahinga. Saka, napapabayaan ko ng trabaho ko. Dami ko tuloy backlog. Gusto mo tulungan na kita sa trabaho mo? Para may time ka pa para mag-verify ng chismis tungkol kay Ma'am Mara. Sipag mo bigla ah. Gusto lang kitang tulungan sa balak mo kay Ma'am Mara, no? Bakit biglang naging supportive ka dyan? Di ba ayaw mo gumanti ako? Ang exciting naman kasi ng mga nalaman mo tungkol sa kanya eh. Gusto ko pang may malamang iba. Ikaw pa rin ang unang kong sasabihan kapag verified na ang lahat ng impormasyong alam ko. Kahit half-cooked chismis lang, sabihin mo pa rin sa akin. Sige na. Alam mo namang hindi ko magagawa yan. Mas masarap pa rin kapag lutong-luto ang chismis. Eh bakit sa steak, masarap pa rin naman kahit hindi masyadong luto yung karne. Hindi kasi steak si Mamara. Isa siyang manok. Kailangang iluto ng maigi para makaiwas sa salmonella. Sa bagay. Bigla ka nagkaroon ng interes kay Mamara ha? Eh wala kasi masyadong ganap dito sa office eh. Kailangan ko ng extra drama. Yung mga na-share ko lang sa'yo nung nakaraan ng sure ako eh. Hayaan mo, malalaman ko rin ang lahat tungkol sa kanya. Ikaklaro ko lang ha. Gusto ko lang ding i-verify. So, dalawang asawa ni Ma'am Mara? Oh, Babae at lalaki. yep, At sa iisang bahay lang sila nakatira hanggang ngayon? yep again. Kasama ang sinasamba niyang bato. Yan! At least verified! Nasabi ko kasi kay Leila yung tungkol doon. Bakit mo sinabi? Di ba sa atin lang lahat to dapat? Hindi mo naman kailangan mag-alala kay Leila. Miyembro naman siya ng LGBT. Kaya suportado niya kung parehong babae at lalaking asawa ni Ma'am Mara. O di ba nakahanap tayo ng kakampi sa chismisa na to? Jean naman, apakatanga mo. Dapat di mo ginawa yun. Ang sabi ko nga, dapat hindi ka mag-alala sa kanya. Bukas ang isipan ni Leila sa mga ganyang setup na relasyon. Pero bukas ba ang isip niya sa pakikialam natin sa buhay ng ibang tao? Hindi ko natanong pero may kutob naman akong oo. Yang kutob mo magpapahamak sa atin. Ano bang gusto mong gawin ko? Bawiin ko? Malamang, hindi mo na mababawi yun. Ano ba naman, Jean? Eh, busy ka kasi nung nakaraan eh. Wala akong makakwentuhan. Tapos si Leila yung nandun nung time na yon. So ayun. Nagreklamo rin siya tungkol kay Ma'am Mara, no? Kaya naisip kong safe na magkwento sa kanya. Hindi safe magkwento kahit kanino. Pero bakit kinuwento mo sa akin? Kasi nagkamali ako. Dapat pala, hindi na lang ako nagkwento sa'yo. Ang laki ng tampo ko kay Jean after kong malaman na pinagsabi niya kay Leila ang mga nalaman kong chismis kay Ma'am Mara. Wala namang kaso sa akin si Leila, tahimik siya sa opisina namin at hindi pala imik kung hindi mo chichikahin. Kaya lang dapat ay maging maingat lalo't hindi natin alam kung kailan pipitik ang isang tao at tatraydo rin ka. Hindi tuloy ako mapakali noon after naming mag-usap ni Jean. Inoverthink ko na kung paano lulusutan yon. Hindi ako nakapagtrabaho ng maigi. Panayang labas ko noon para magyosi, para mag-relax at magtanggal ng stress. Sinubukan akong lapitan ni Jean pero sinabi ko sa kanya na huwag na muna niya akong kausapin dahil masama pa rin ang loob ko sa kanya. Tumango na lamang siya at halatang nasaktan sa pagtataboy ko. Hindi niya naman ako masisisi. Malaking kasalanan ang ginawa ni Jean sa akin, Papa Dudut. Inakala ko pa namang mapagkakatiwalaan ko siya pero sinira rin niya ang tiwala ko sa kanya. Iniwasan kong makasalubong si Ma'am Mara. Ganon din si Leila. Ilang araw pa ang lumipas, wala pa rin akong balita kung nakarating na kay Ma'am Mara ang mga chismis. Panay ang tingin ko kay Leila at nagbabaka sakaling makakuha ako ng clue kung nagsumbong na ba siya. Panay din ang tingin noon ni Leila sa akin pero hindi ko magawang basahin ang laman ng kanyang isipan. Doon ako mas lalong natakot. Hindi na rin ako ginulupan ni Jean. Hinayaan niya akong magpalipas ng galit. Tinapon ko na rin ang mga sinulat kong chismis kay Ma'am Mara. Kinailangan kong magpalamig muna. Nang hinayang ako sa mga pinaghirapan ko, inansend ko na rin ang mga messages ko sa Facebook sa mga kakilala namin ni Ma'am Mara. Mahirap na ang ma-screenshot at mapabasa kay Ma'am Mara. Kailangan ko munang magpahinga sa chismis. Yun ang paraan para mawala na ang stress ko at mawala na sa radar ni Ma'am Mara. Nagbalik na lamang ako sa pagfo-focus sa pagtatrabaho ko hanggang isang araw.
Miko, galit ka pa rin ba sa akin? Tampon na lang to. Sorry na. Hayaan mo na. Magtrabaho ka na lang dyan. Marami pa tayong dapat tapusin. Baka naman tinatapos mo na rin ang friendship natin, ha? Muntik na. Dahil muntik mo na rin ako ipahamak. Tahimik lang naman si Leila. Ano ka ba? Tahimik din kung umatake ang mga ahas at buhaya. Alam mo ba yon? Huwag ka na mag-overthink. Wala rin namang nalaman si Ma'am Mara, no? Tingnan mo, ilang araw na pero tahimik pa rin siya. Yun nga ang nakakatakot kapag tahimik na. Alam mo may mga binabantayan na yan para silain. Galawang buhaya at ahas. Basta ako, kampante ako na hindi nakalabas ang chismis natin tungkol kay Ma'am Mara. Paano hindi nakalabas? Nakapasok na nga kay Leila yan, di ba? Kasi nga... Miko, Ay, Mamara? sumunod ka sa akin sa office ko. Madali ka. Ano po yun, ma'am? Pumasok ka sa office ko at isara mo ang pintuan. May kailangan po ba kayo, ma'am? Natapos mo na ba yung pinapagawa ko sa yung report para sa branch natin sa Commonwealth? Tinatapos ko na po ngayon. Inuna ko po kasi yun para ron sa Makati. May urgent daw po kasi sabi ni Sir Enzo. Matatapos mo ba ngayon? Kaya po, before 5 p.m. Mabuti. Maaasahan ka talaga sa ganyan. Thank you po, ma'am. Kayo naman po kasi yung nag-train sa akin sa ganito. Malaki pong utang na loob ko sa inyo. Wala kang utang na loob sa akin. Ikaw ang naghihira para makuha mo ang posisyon mong yan. Salamat po ulit. Ikaw din ang ipapadala ko sa Cebu para sa conference natin next month. Ako po? Wala ka namang ibang babayaran. Pwede kang magsama ng isang kakilala mo, pwedeng kamag-anak o karelasyon. Talaga po? Gusto ko talaga makapunta na Cebu. Thank you, Ma'am Mara. Ipasa mo lahat ng detalye mo at ng makakasama mo papuntang Cebu sa admin natin before Tuesday next week para may ayos ng budget. Galingan mo ron dahil ikaw ang representative ng opisina natin. Hindi ko po kayo ipapahiya, ma'am. Thank you po sa opportunity na to. May iba ka pa bang tanong? Wala na po. Good. Idedemanda nga pala kita dahil sa mga pinakalat mong chismis tungkol sa akin na meron akong 2 asawa at sumasamba ako sa bato. Ma'am? Siguro naman may magaling kang abogado para ipagtanggol ka sa korte pag nagharap-harap na tayo. Ma'am Mara, mag-e-explain po ako. Hindi na kailangan. Ipunin mo na lang yan pag nagkaharap-harap na tayo. Para na rin yan sa proteksyon mo. Ma'am! Makakaalis ka na. Yung mga detalye na kailangan para sa Cebu Conference, pakiayos mo na. Salamat. Opo. And Miko, Ano po yun, ma'am? walang personalan, trabaho lang. Pakisara na lang ang pintuan paglabas mo, ha? Thank you. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga sinabi ni Ma'am Mara sa akin. Kinurot ko ang sarili ko para lang makita kung nananaginip ba ako pero masakit ang kurot na natamo ko. Totoo ang lahat. Nanginginig akong lumabas ng opisina ni Ma'am Mara at hindi rin ako nakalakad kaagad at nanatili lamang ako nakatayo sa harapan ng pintuan ni Ma'am Mara. Hindi ko alam kung ano ang uunahin noon, ang mag-isip ba o tumakas sa opisina namin. Napansin ng mga katrabaho ko na para akong nababalisa. Tinignan ko sila na kunwari ay normal lang na araw yon, Papa Dudut. Sinikap kong maglakad ng mabilis pabalik sa aking mesa. Lahat halos ay nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung meron na ba silang alam o wala pa. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang gagawin. Pinasahan na ako ng letter mula sa attorney ni Ma'am Mara sa kasong handa nitong ipataw sa akin. Naiyak na lamang ako habang paulit-ulit kong binabasa yon. Hindi ko magawang maghanap ng abogado dahil nabigla pa rin ako sa mga nangyari. Hindi ko pa rin magawang iproseso ang lahat. Hindi ko na magawang malapitan si Ma'am Mara sa hiya dahil sa mga nangyari. Profesional pa rin sa akin si Ma'am Mara kahit ganun na ang nangyari. Parang sa aming dalawa kahit ako ang maraming nalaman na nakakahiya sa kanya ay para bang ako itong mas napahiya sa lahat. Kaya gusto ko sanang humingi ng tulong sa inyong lahat na mga tagapakinig ng programang Barangay Love Stories. Gusto ko pong malaman kung ano nga ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko. Mukhang desidido na si Ma'am Mara sa kanyang demanda laban sa akin. Lubha itong nagpahirap sa akin. Lalo na't nalaman na rin ng buong opisina ang nangyari. Halos wala na akong mukhang maiharap sa kanila, Papa Dudut. Ang dating chismoso
ay siya naman ngayong tampula ng chismis. Sana ay magawa niyo kung matulungan sa aking kinakaharap. Abangan ko po ito sa inyong Facebook Live sa Barangay LS. Muli maraming salamat po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Miko. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Melody, 26 years old. Last year pa ay may nangyari sa buhay ko na nagpabago ng lahat. Nalaman kong niloloko ako ng aking boyfriend na si Terence. Kaedad ko lamang siya. Si Terence ang unang nakarelasyon ko at tumagal kami ng 3 taon bago ko nalaman na niloloko pala niya ako. Malaki ang naging tiwala ko kay Terence, Papa Dudut. Wala rin naman akong ideya sa mga nagaganap na lokohan sa relasyon namin noon. Panatag ako sa kanya dahil lagi naman niyang pinapaalala sa akin na mahal niya ako. Pero hindi pala dapat magtiwala agad sa mga salita. Dahil action speaks louder than words, sabi nga nila. Sa mga huling buwan ng relasyon namin ay napansin ko ang madalas na panlalamig ni Terence sa akin, Papa Dudut. Ayoko mag-isip ng hindi maganda. Naisip ko na baka naman kasi busy lang din siya sa trabaho. Saka alam kong hindi maayos ang estado ng kanyang pamilya, kaya baka yon ang dahilan. Never kong naisip na ang relasyon namin ang dahilan ng panlalamig niya. Minsan nagtanong na ako sa kanya dahil hindi na ako mapakali. Nung una ay nag-aalangan pa ako dahil sa takot na baka lalo lang siyang manlamig, Papa Dudut. Pero hindi ko na kasi kayang mag-overthink sa kung bakit parang bigla siyang nagbago sa akin. Kinausap ko siya sa mismong mansari namin na nakalimutan pa niya. Hindi naman niya nakakalimutan ang mansari namin noon. Sa aming dalawa, ako pa nga yung madalas makalimot. Kaya mas lalong lumakas ang kutob ko na meron ngang ibang nangyayari. Kinausap ko siya tungkol sa mga napansin ko. Mahinahon pero nagalit siya at isinisi sa akin ang pagiging praning ko. Hindi niya nasagot ng diretsyo kung may kailangan ba akong malaman sa kanyang pagbabago. Nagwala na lamang siya at nagalit sa akin. Natakot ako. Humingi ako ng sorry dahil na-trigger ko siya, Papa Dudut. Sinisisi ko pa ang sarili ko at nag-walk out siya sa akin at iniwan ako mag-isa sa bahay. Naiwan niya ang cellphone niya. May nagtulak sa akin na i-check ang laman ng cellphone niya at doon ay bumungad sa akin ng iba't ibang mga babae na nilalandi niya at marami doon ay madalas pa niyang nakakasama sa loob ng isang motel. Manloloko ka, Terence? Sino ba kasing nagsabi sa'yo na pakialaman mo cellphone ko? Bakit mo ako niloko? Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit mo pinakialaman ang cellphone ko? Wala ka bang alam sa salitang privacy? Huwag mong nililiko ang usapan. Alam mo kung anong totoong issue rito. Issue ko rin yung di mo nirerespeto ang privacy ko. Kung hindi ko pa papakialaman ng cellphone mo, hindi ko pa malalaman na iba't ibang babae na palang dinadala mo sa motel kapag wala ako. Hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Huli na nga kayo sa usapan. Porke nagmotel masama na agad? Hindi ba pwedeng hinatid ko lang para safe sila? Mga babae silang katulad mo. Kailangan ko silang protektahan. Protektahan? Kaya ba inabot kayo ng 3 oras sa loob ng kwarto? Nababaliw ka na. Yan bang sasabihin mo sa akin? Nababaliw ako? Ilang buwan mo na akong binabaliw dahil sa panlalamig mo. Ang sakit nitong ginawa mo. Kung hindi ka na lang sana nakialam ng cellphone, hindi ka masasaktan ng ganyan. Kasalanan mo! Ako pa ang sisisihin mo? Ikaw na nga tong nahuling nagloko. Ikaw pa rin tong ang lakas ng loob na ibaling sa akin yung kasalanan mo. Hindi ko naman sana gagawin ng mga yan kung hindi ka masyadong busy sa trabaho mo. Nakalimutan mo na ako. Ang tagal ko nang may trabaho at matagal na akong naging busy kahit nung simula pa lang ng relasyon natin. Sabi mo suportado mo yon, pero bakit ngayon parang sinisisi mo pa ako? Kung hindi ka naging busy, hindi ako matutokso na maghanap ng oras sa ibang babae. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo.
Hindi mo lang makita kung ano yung mali na ginawa mo eh. Puro ako ang sinisisi mo. Ikaw naman tong nagloko. Nagloko ko dahil may dahilan ako. Hindi ako masaya na hindi mo na ako masyado binibigyan ng oras. Hindi ako nagbago sa'yo. Parehas lang ang oras na binibigay ko sa'yo noon at ngayon. Pero ngayon ka lang nagloko. Kasi hindi ko na kaya na wala kang oras sa akin. Hindi ko tatanggapin ang dahilan na yan. Sapat ang oras na binibigay ko sa'yo tuwing wala akong pasok sa trabaho, buong araw kitang nakakasama. Pero nitong mga nakaraang buwan, ikaw pa tong tumatanggi na samahan ako ah. Lagi mong sinasabi na busy ka o masama ang pakiramdam mo. Totoo naman na busy ako. At minsan masama ang pakiramdam ko. Kasalanan ko bang sakitin ako? Pero nasa motel ka at kasama ang mga babae mo nung mga time na tumanggi kang samahan ako. Nagkataon lang yun. Sige, lumusot ka pa. Pinapaliwanag ko lang ang sitwasyon ko. Ako na nga tong biktima rito ng pangingialam mo sa cellphone ko. Dapat nga ako tong magalit sa'yo eh. Ni hindi ko pinapakialaman ang cellphone mo. Magsusorry ako sa pakialam ko sa cellphone mo. Hindi ko tatanggapin ang sorry mo kasi mali ka. At ikaw, kailan ka magsusorry sa panloloko mo? Hindi kita niloko. Kaibigan ko lang ang mga babae na yun. Walang mali siya. Ikaw lang tong marumi ang utak eh. Walang mali siya. Kaibigan lang. Matapos kayong magstay sa motel, sasabihin mo sa akin na wala lang yon, na ako pa tong marumi ang utak? Alam mo, pinapakomplikado mo lang ang sitwasyon. Ako pang nagpakomplikado ng sitwasyon ha? Iba ka talaga. Alam mo, tsaka na lang tayo mag-usap kapag mahinahon ka na. Hindi. Pag-usapan natin to ngayon, sabihin mo sa akin lahat ng totoo. Kahit naman sabihin ko sa'yo, hindi ka pa rin maniniwala. Kasi lagi ka na lang nagsisinungaling sa akin eh. Sige, ikaw na lang lagi ang tama. Hindi ka talaga magpapatalo, no? Mag-cool off muna tayo. Ayoko munang makita ang pagmumukha mo. Nagmadaling umalis si Terence sa bahay papadudot. Nagdabog siya at tinignan ako ng masama bago niya tuluyang isarado ang pintuan. Nung nakalayo na siya ay doon na ako umiyak. Tinanggal ko ang panginginig ng katawan ko sa pamamagitan ng pag-iyak. Hindi ko kinaya ang mga nalaman kong panloloko ni Terence. Ang dami kong nabasa ng mga chat niya sa iba't ibang mga babae. Ni sa hinagap ay hindi ko maiisip na magagawa niya yon sa akin. Ang mas masakit pa ay yung pinamukha niya sa akin na ako ang mali. Masababang magtrabaho para sa pangarap ko. Akala ko ay buong puso niya akong sinusuportahan sa pangarap ko. Pero nagawa pa niyang sisihin yon para magkaroon siya ng excuse para lokohin ako. Kinuha ko lahat ng ebidensya sa kanyang cellphone just in case na baliktarin niya ako sa ibang mga kakilala namin. Hindi ako papayag na dudungisan niya ang pangalan ko sa kasalanang siya naman ang may gawa. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa pag-iyak. Nasa sofa lang ako noon at halos hindi ko na maimulat ang mga mata ko sa kakaiyak papadudot. Naaawa ko sa sarili ko pero wala akong ibang magawa dahil nangyari na ang panloloko ni Terence sa akin. Nahiya ako sa malakas kong pag-iyak kaya para matabunan yon ay nagpatugtog ako ng malakas na musika. Nakakahiya kasi sa kapitbahay ko lalo na kay Lester. Isa siyang law student at mas matanda lang sa akin ng 5 taon. Madalas nasa apartment lang siya para mag-aral at nakakahiya na marinig niya akong emosyonal. Kaso'y hindi nakatulong ang malakas na musika para hindi ako mapansin ni Lester. Nakarinig na lamang ako ng 3 katok mula sa pintuan. Hindi ko kagad yon binuksan dahil baka si Terence lamang yon at hindi ko pa siya kayang harapin. Pero nung narinig ko ang boses ng kapitbahay kong si Lester, nagmadali akong naghilamo sa lababo at pinunasan ng tisyo ang mukha ko. Sa ganong paraan ay mababawasan ang pamamaga ng mata, ilong at pisngi ko. Binuksan ko na ang pintuan at bumungad sa akin ang mukha ni Lester na nag-aalala, papadudot. Ayos ka lang, Melody? Oo, pasensya ka na sa ingay ng radyo ko ha. Papahinaan ko lang sana sa'yo kasi nagre-review ako. Huwag ka mag-alala. Pinatay ko na yung radyo. Yung mga tisyo ko pa sa mukha.
Kasi pinagpawisan ako kanina habang naglilinis ng bahay. Nakakamagarin ba ng mata at ilong ang paglilinis ng bahay? Kinati kasi yung mukha ko sa alikabok. Alam mo na. Hindi ako eksperto, pero pag namamaga at namumula ng ganyan ng mga mata, Uy, hindi ako nagdadrugs ha. Huwag mo ako isumbong sa mga pulis. hindi naman yan ang sasabihin ko. Sorry. Akala ko kasi pinag-iisipan mo ako ng nagdadrugs eh. Pinag-iisipan ko na umiyak ka. Hindi Ganyan ang tunog ng mga taong guilty sa korte. Nag-aaral ka nga pala ng law. Okay lang na pumasok ng bahay mo? Gusto mo nang kausap? Alam mo, magulo rito sa loob ng bahay eh. Okay lang ba kung dito na lang tayo sa labas ng bahay? Para makahinga na rin ako. Okay. Tara. Tara. Gusto mo ikwento kung bakit parang nakadrag sa mga mata mo? Nalaman kong niloloko ko ni Terence. May ebidensya ka. Marami po, Your Honor. Nagawa mo pang magpatawa nasasaktan ka na nga. Kasi kung hindi ako magpapatawa, mabababad na naman ako sa sakit. Una pa lang wala na akong tiwala sa Terence na yun eh. Dapat sinabi mo na sa akin dati pa. Niloko tuloy ako. Hindi ko naman kasi ugali makialam sa relasyon ng iba. Sana pinakailaman mo na lang pala para nakaligtas pa ako sa panloloko niya. At least nakawala ka na sa kanya. Pansamantala lang. Nakipag-cool off lang ako. Magkakabalikan pa kaming dalawa. Niloko ka na niya pero babalikan mo pa rin? Wag na. Akala ko ba hindi ka nakikialam sa relasyon ng iba? Pag sobra na yung katangahan ng isang tao, gusto ko nang makialam. Ang sakit mo naman magsalita. Hindi ako tanga. Marupok lang. Hindi naman ikaw yung sinasabihan ko ng tanga. Si Terence. Tanga siya para lokohin ka. Ano bang pumasok sa kokote niya at nagawa niya yun? Kayang-kaya mo talagang pagaanin ng loob ko, no? Mahigit 5 taon ba naman tayo magkapit-bahay eh. Alam ko na talaga kung paano. Mas matagal na palang relasyon natin kaysa sa relasyon namin ni Terence, no? At baka nakakalimutan mo lang. Anniversary natin ngayon. Anong anniversary? Ito ang unang araw na nagkakilala tayo bilang magkapit-bahay. Isi-celebrate na ba natin ngayon? Kung hindi naman sagabal sa'yo, kailangan ko rin ng break sa pagre-review eh. May natira pa kaming pagkain mula nung monthsary sana namin ni Terence. Okay lang ba sa'yo ang tira-tirang carbonara at chicken wings? Papadudot mas matagal ko pang nakilala si Lester kesa kay Terence. Pero hindi naman kami nagkaroon ni Lester ng romantic na connection. Magkapit-bahay lang talaga kami at nagbibigayan kami ng pagkain kapag may sobra. Naghihirama ng mga gamit sa bahay at nakiki-wifi kapag hindi gumagana ang internet ng isa sa amin. Malaking tao si Lester kaya malagong ang kanyang boses. Kalbo siya na morenong Paulo Contis ang itsura na medyo chubby. Pwede sana siyang maging basketball player kaso'y hindi siya mahilig maglaro. Nakakasama ko rin pala siya sa panonood ng TV kapag walang magawa. Lalo na kapag tinatanggihan ako noon ni Terence na samahan tuwing day off ko noong mga nakaraang buwan. Naging kaibigan ko si Lester kaya siguro hindi namin nakita sa isa't isa na may potensyal kaming maging magkarelasyon. Saka ang hirap din naman kasing maging karelasyon ng kapitbahay mo. Paano kapag nagkahiwalay kayo? Eh di ang awkward kapag nakakasalubong mo sila, hindi ba? Lalo na kapag may bago ka ng karelasyon. Ang sakit nun sa pride na makita sila sa kabilang bahay na magkasama. Kaya naging ekis agad sa akin na isali si Lester sa mga potensyal na makakarelasyon ko. Saka masyado kong focus noon kay Terence. Yun nga lang ay hindi ko naman inaasahan na nag-focus din siya sa panloloko niya sa akin. Kapag naaalala ko yun ay naninikip ang dibdib ko. Para ba akong tinutusok ng maraming karayom sa puso at sa likuran. Hindi ko inakala na ang unang relasyon ko ang siyang magiging dahilan ng galit ko sa mundo. Mula nung niloko ko ni Terence ay nagbago na ang pananaw ko sa maraming bagay, papadudot. Lagi na rin ako nagagalit kahit sa mga simpleng bagay lang. Hindi ko na rin magawang magtiwala agad sa mga tao. Dati naman ay buhos ang tiwala ko sa iba. Pero dahil sa ginawa ni Terence, nadamay na rin ang relasyon ko sa ibang mga tao, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot naging close kami lalo ni Lester mula noong nalaman niyang nagkaroon na ako ng problema sa relasyon namin ni Terence. Alam niyang kailangan ko noon ng karamay at iyon ang inoffer niya sa akin. Lagi niya akong sinasamahan sa apartment ko lalo't wala naman daw masyadong mabigat na gagawin sa kanyang pag-aaral. Sa pagdamay ni Lester kahit papaano ay nakahinga ko ng maluwag. Lalo't pinakiramdaman niya sa akin or pinaramdam niya sa akin na deserve kong mahalin ng tama. Kaya lang aminado ako sa sarili ko na mahal ko pa rin si Terence. Kahit ganoon ang ginawa niya sa akin. Hindi ko yon sinabi kay Lester dahil alam kong pagagalitan at sesermonan lamang niya ako. Alam kong ayaw na niyang bumalik kay Terence pero lagi niya pa rin sinasabi na mas alam ko kung ano ang makakabuti sa akin. Isa lang daw siyang kapitbahay na handa akong payuhan pero nasa akin pa rin lahat ng desisyon sa tamang gagawin. Aminado akong naging escape ko si Lester sa mga panahong nangungulila ako kay Terence. Sa tuwing natutokso ako makipag-ayos kay Terence ay lagi lang akong kumakatok noon sa pintuan ni Lester at nagpapasaklolo. Hindi niya ako tinatanggihan. Lagi lang niya akong pinapatuloy sa apartment niya kahit minsan ay busy siya o kahit minsan ay wala siya sa mood. Doon ko na-realize na baka may lihim na gusto sa akin si Lester. Dilulo na akong dilulo pero hindi naman siguro mag-e-effort ng ganon ng isang lalaki kung wala siyang interes sa isang babae. Kaya lang kahit alam kong mas okay siya kesa kay Terence, ay hindi ko pa rin magagawang magustuhan si Lester. Nalilito na rin ako sa kung ano ang tama dahil si Lester na nga itong matino at alam kong hindi toxic ay hindi ko pa rin magawang magustuhan. Bakit nga kaya ang gusto ng mga sugatang puso ay yung maraming red flag? Ang hirap tuloy kumuha ng sagot doon. Isang araw ay nakaramdam akong muli ng lungkot. Nagalangan akong istorbohin si Lester pero nakita ko na lamang ang sarili kong lumabas ng apartment at kumakatok na sa kanyang pintuan. Pinagbuksan niya ako. Pinapasok naman niya ako. Papadudot. Kumain ka na ba? Wala akong gana. Kumain ka. Nagprito ako ng bangus. Puro tiyan yan. Kahit paapa ng bangus ang ihain mo sa akin, hindi pa rin ako kakain. May pa ang bangus? Basta, ayokong kumain. Malungkot ka na naman ba? Halata ba? Sa tuwing kumakatok ka rito sa bahay, alam ko naman na. Bakit ba ang hirap makalimot? Bigyan mo ng time ang sarili mo. Fresh pa lang naman yung nangyari. Gusto ko ng madalian. Walang sugat ang gumagaling kinabukasan. Chill ka lang. Gusto mo ng kape? Gatas? May alak ka ba dyan? Hindi naman ako umiinom. Maling tao yatang nalapitan ko ngayon ah. Ang kaya ko lang maitulong sa'yo, payo. Kota na ako sa mga payo mo, paulit-ulit na lang eh. Ang kulit mo kasi. Nag-message sa akin si Terence. Humihingi ng isa pang chance. Ano sabi mo? Hindi ko nireplyan. Mabuti naman. Pero gusto kong replyan eh. Ay, nako. Palibasa hindi ka pa nai-inlove kaya hindi mo maintindihan tong karupukan ko. Na-inlove na rin ako at naging marupok. Pero hindi naman ako umabot sa punto na niloko na ako namimiss ko pa rin yung tao. Sabi mo nga 'di ba, fresh pa lang tong nangyari sa akin. Malamang mamimiss ko pa rin siya. Miss mo na ang mukha niya, no? Magaling pa naman siyang magmuamua. Kaya pala hindi mo mabitawan. May connection kasi yung muamua namin. May koneksyon magaling lang talaga siya sa mukha. Magaling talaga. Kaya ang dami niya na check-in sa motel kasi ang galing niya sa mukha. Ay naku, pinaalala mo na naman. Ilan ba yung nabiktima niya? 8 yung nahuli ko sa chat. Baka meron pa sa ibang social media niya. Hindi ko alam. Ayoko nang alamin. Tignan mo, ang dami niya nakamukha. Gusto mo pa ba yan? Ang weird nga kasi mas lalo ko siyang nagustuhan. Kasi na-trauma ka. Hinahanap-hanap mo yung sakit. Ganun ba yun? Paano kaya makawala? Nakawala ka na nga eh. Pero gumagawa ka pa rin ng tali para isabit sa kanya. Nagagalit na ako. Bakit ka magagalit sa akin Wala naman akong ginagawa sa'yo. Ako ba yung nangloko sa'yo? Hindi ikaw. Galit ako kay Terence. Tama yan. Magalit ka hanggang sa mawalan ka ng pakialam sa kanya. Gusto kong gumanti sa kanya. Paano ka gaganti? Sino yung momotel mo?
Hindi ko na kailangan mag-check-in. Ayos na dito sa apartment mo. Hoy, wag mo namang gawing motel tong apartment ko. Kakabless lang nito last year. Doon ka sa apartment mo. Tapos, ire-refer kita ron sa pari na nag-bless ng bahay ko. Magpa-bless ka after mo may makamamwa. Dito na lang sa'yo. Bakit ba gusto mo rito sa apartment ko gawin yung muamwa mo sa ibang tao? Hindi naman ibang tao yung imamuamua ko eh. Ha? Matalino ka, no? Pero ang hina mo pumik up. Ikaw ang imamuamua ko. Natulala sa sinabi ko si Lester Papadudot. Iniisip niya marahil kung pinaprank ko lamang siya. Pero kita ko noon sa mga mata niya na interesado siya. Madali akong makaramdam. Inulit ko sa kanya na seryoso ako at gusto kong may mangyari sa amin para makaganti ako kay Terence. Pinaliwanag ko sa kanya ng isang beses lang naman naming gagawin at wag niyang masyadong personal. Natawa na lamang si Lester at hindi pa rin makapaniwala sa sinabi ko. Pero alam kong gusto na niyang kumagat sa paanyaya ko. Nakiusap ako sa kanya na siya lang ang lalaking kaya ko mapagkatiwalaan ng katawan ko. Kaya sana'y pumayag na siya. Gusto ko lang talaga noon na makaganti kay Terence. Matagal bago nagsalita si Lester hanggang sa tumango na lamang siya. Nagkailangan pa nga kami sa una pero noong ando na kami sa kanyang kwarto ay mabilis lang naming nagawa ang dapat na mangyari. Sa totoo lang ay magaling din naman siya Papadudot kaya sulit kaya kahit papaano ay naging maayos ang pagganti ko. Gusto ko lang makaganti kay Terence. Gusto kong malaman ni Terence na hindi lang siya ang lalaki sa mundo at meron pang ibang magkakagusto sa akin kung hindi pa rin siya magtitino. After na may mangyari sa amin ay nailang ng kaunti si Lester sa akin. Inassure ko naman siya na walang bigat yung naganap sa amin. Tulong na lang niya yon bilang isang kaibigan. Nawala kahit papaano ang ilangan namin sa sinabi ko. Mabilis ding nagbalik sa normal ang pagkakaibigan namin. Hindi ko muna sinabi kay Terence ang nangyari sa amin ni Lester. Pinalipas ko muna ang isang buwan para makapag-isip ako ng tamang comeback. Nagpaganda pa kasi ako noon para makita ni Terence na kawalan ako. Nakaplano na ang lahat. Makalipas nga ang mahigit isang buwan ay nagtungo na ako kay Terence para makipag-usap. Matagal na niya akong kinukulit na makipag-usap ako sa kanya pero doon ko lang siya nagawang pagbigyan dahil meron akong plano Papadudot. Mabuti naman at nagpakita ka na. Kailangan natin mag-usap. Yun naman ang gusto ko eh. Sana magkaayos na tayo. Talaga? Oo naman. Para akong nababaliw mula nung nawala ka. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin yung mga nangyari. Nagsisisi ka na sa panloloko mo. Sabi ko naman sa'yo may kasalanan ka pa rin sa nangyari. At talagang papanindigan mong kahati ako sa kasalanan mo? Gusto ko lang maintindihan mo ang side ko. Ikaw ba? Naintindihan mo pinagdaanan ko sa'yo? Alam mo ba kung gaano ako nadurog sa panloloko mo? Kaya nga ayusin na natin to para mabuo na ulit tayo. Ayoko nang mahiwalay sa'yo. Natuto na ako. Ikaw talaga ang mahal ko. Kung mahal mo ako, bakit ka pumatol sa iba? Siguro kasi lalaki lang ako. Madaling matukso. Hindi rason yan. Kung mahal mo ako, hindi ka mabilis na matutukso. Kung kaya mo lang sanang maintindihan ang katawan ng isang lalaki. Talagang hanggang sa huli ipaparamdam mong kasalanan ko pa rin to, no? Akala ko ba magkakaayos na tayo? Sa totoo lang, gusto ko naman magkaayos talaga tayo eh. Kaya nga sana kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula ulit tayo. Hindi ka na magloloko? Hindi na, promise. Kahit kunin mo pa password ng lahat ng social media accounts ko. I-check mo lahat araw-araw para lang bumalik ang tiwala mo sa akin. Handa ka ba sa trust issues ko? Kasi isang sakong pagdududa ang meron ako sa'yo. Handa kong ubusin ang lahat ng laman ng sako ng trust issues mo. Bumalik ka lang sa akin. Sinaktan mo ako, Terence. Pinagkatiwalaan kita. Pinagsisisihan ko na yon.
Hindi ako makatulog kakaisip sa'yo. Hindi ako makatulog dahil sa sakit na ginawa mo. Patawarin mo na ako. Ayusin na natin to. Hindi ko ba pagsisisihan kapag pinatawad kita ngayon? Hindi. Promise. Kung gusto mo next month, papakasalan na kita eh. Sorry yan. Kasi papayag ako. Kahit next week pa, gawin natin. Mapatunayan ko lang sa'yo na handa akong magbago. May dapat kang malaman. Ano yun? Sa sobrang galit ko sa'yo, gusto kong gumanti. Naisip kong makipag-ano sa ibang lalaki. Sa kama? Hindi lang to halikan? Hindi lang basta halik. Kung ano yung ginawa mo sa motel kasama ng ibang babae, ganun din ang ginawa ko. Ang kaibahan lang, sa isang lalaki lang. Sa kapitbahay ko. Kay Lester? Gusto ko lang gumanti. Gusto ko lang iparamdam sa'yo kung gaano kasakit ang maloko. Masakit. Masakit, oo. Nakakagalit, oo. Pero mahal kita. At nakagawa ko ng mali sa'yo. Kaya ako naisip mong gumanti. Sige, maintindihan ko. Talaga? Ganun kita kamahal. Kaya sana, quits na tayo. Sige. Yan naman ang gusto kong mangyari eh. Quits na. Hindi ka na uulit ha? Hindi na. Ikaw din na. Hindi na. Mahal kita, Melody. Mahal din kita. Melody, ayos ka lang? Nakikibanyo ko. Nasusuka ako. Halos iduwal ko na lahat ng laman ng sikmura ko. Nag-alala si Terence sa akin at dinala niya ako sa ospital at naisip kong na food poison ako dahil nakarami ako ng talaba bago ako pumunta kay Terence. Habang hinihintay ang resulta ng check-up ko ay naglambingan pa kaming dalawa. Mas minahal ko siya noon lalo na nung natanggap niya rin ng ginawa kong pagganti sa kanya. Napatawad ko na tuloy lahat ng ginawa niyang panloloko sa akin. Pinagplanuhan naming magbakasyon para doon na rin namin planuhin ang balak naming kasal. Gusto naming civil wedding lang at ililihim muna namin yon pansamantala sa mga kakilala namin. Muli kaming naging masaya at alam kong tama ang desisyon kong makipagbalikan sa kanya. Hanggang sa dumating na ang resulta ng check-up at doon namin napag-alaman na hindi naman food poisoning ang nangyari sa akin. Nalaman namin isang buwan na akong buntis. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noong binalita sa akin ng doktor ang resulta ng check-up ko. Hindi rin nakapagsalita si Terence. Iniwan kami ng doktor nang makahalata siyang may tensyon sa pagitan namin ni Terence. Papadudot, hindi agad ako nakapagsalita. Hindi rin kami magkatinginan sa mga mata at naiyak na lamang ako, lalo na nung naalala ko ang nangyari sa amin ni Lester. Sinubukan kong kausapin si Terence pero tumanggi siya. Hindi niya ako hinarap. Hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin bago siya umalis. Iniwan niya akong mag-isa sa ospital. Wala akong nagawa para pigilan siya, Papadudod. Hinayaan ko siyang umalis dahil hindi biro ang nangyari sa akin. Nabuntis ako ni Lester. Iniisip ko na yun ba ang kapalit ng pagganti ko kay Terence. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sinubukan kong kausapin si Terence pero hindi na niya ako hinarap. Ni mag-reply sa messages ko ay hindi niya ginagawa. Nalaman ko na lamang na bigla na lamang siyang nakipagrelasyon sa isa sa mga nakalandian niya. Nasaktan ako noon. Yun ang ginawa niyang ganti sa pagkakabuntis ko. Wala akong ibang nagawa kundi ang tanggapin yon kahit na masakit. Sinabi ko na rin kay Lester ang mga nangyari. Kalmado naman siya kahit inaasahan kong tatanggihan niyang panagutan ang dinadala ko. Handa naman akong buhayin ang mag-isa ang anak ko at hindi ko na inaasahan pang sosuportahan ako ni Lester. Dahil ako naman itong nagpumilit na may mangyari sa aming dalawa. Pero laking gulat ko naman, Papadudot, noong sinabi niya sa akin na hindi ko kailangang maging mag-isa sa pagpapalaki sa nabuo namin. Tutulungan niya ako dahil parte siya ng responsibilidad na yon. Naiyak ako sa mga sinabi ni Lester
Ang lungkot ko na noon dahil sa mga nangyari sa amin ni Terence at hindi ko inaasahan na si Lester muli ang matatakbuhan ko sa ikalawang beses na nabigo ako sa lalaking mahal ko. Inalalayan at binigay ni Lester sa akin lahat ng kailangan ko habang nagbubuntis. Kahit may pinaglilihan akong imposible na gawan niya ng paraan. Sinabihan niya ako na kahit na anong oras ako maglihi, tawagan ko lang raw siya o di naman kaya ay katukin ko siya sa bahay niya. Si Lester ang lagi kong nakakasama mula sa mga check-up o di naman kaya kapag may mga pabugso-bugso na emosyon akong nararamdaman. Sinalo lahat yon ni Lester. Naintindihan naman daw niya dahil meron siyang 2 ate na tinulungan din niya noong nagbubuntis. Kaya alam niya ang takbo ng hormones ng mga babaeng nagdadalang tao. Kaya lang aminado ako na nasosobrahan ko na yung pagiging toyoin ko, lalo kapag naaalala ko kung gaano kasakit na hindi kami nagkabalikan ni Terence, Papa Dudut. Bakit mo ba ako pinapunta dito sa apartment mo? Kasi kanina pa kita naririnig na umiiyak sa apartment mo. O tapos, Hindi maganda sa baby natin na umiiyak ka. hindi pa niya naririnig na umiiyak ako. Malayo sa tenga niya yung bibig ko. Pero nararamdaman niya. Mas magaling ka pa sa akin ako yung nanay. Hoy, kasama akong bumuo niyan. Eh di wow. Bakit ka ba umiiyak? Sabi ko naman sa'yo kapag may kailangan ka, magsabi ka sa akin. Hindi naman kita kailangan. Aray Kaya ko naman ang sarili ko. Masama bang umiyak? Huwag mo lang sanang sobrahan para hindi naman makaapekto sa anak natin. Masisisi mo ba kung nasasaktan ako? Sabi ko sa'yo magsabi ka eh. Bakit sa tingin mo makakatulong ka ba? Hindi lagi, pero susubukan ko. Ano ba nangyari? Basta. Hindi pwedeng basta. Ayoko maapektuhan ang anak natin sa nangyayari sa'yo. Kaya please, magsabi ka. Si Terence kasi. Si Terence na naman. Akala ko ba pwedeng magsabi sa'yo? Bakit ganyan ang reaction mo? Kasi naman malapit ka ng mga anak. Ilang buwan na kayong hiwalay ni Terence. Bago na nga sa karelasyon, hindi ba? O tapos, porque malapit na ako mga anak, hindi ko na siya dapat isipin. Hindi mo naman mapipigilan ng sarili mo na isipin si Terence. Pero tulungan mo rin naman ang sarili mo na malimitahan yung pag-iisip sa kanya. Para sa kapakanan yung pareho ng anak natin. Namimiss ko lang kasi siya. Namimiss ka ba niya? Paano ko malalaman? Ibinlock niya ako sa Facebook. Maganda nga yan, para hindi mo na siya i-stalk ulit. Naalala mo nung isang beses na in-stalk mo siya? Nung nakita mong pinost niya yung picture nila nung bago niya? Anong ginawa mo nun? Umiyak. Tapos hindi ako kumain ng buong araw. Kinailangan pa kita itakbo sa ospital dahil sa ginawa mo. Munti ka na mapahamak yung anak natin. Kasalanan ko bang emosyonan ako? Buntis ako eh. Kaya nga buntis ka. Kaya dapat isipin mo responsibilidad mo sa anak natin. Kasalanan mo to. Bakit ako na naman? Kung hindi mo ako binuntis, hindi sana mapupunta sa iba si Terence. Hindi sana ibang babae pinupost niya sa Facebook kundi ako. Baka nakakalimutan mong 2 tayong gumawa nito. At para ipaalala ko sa'yo, ikaw ang namilit sa akin. Bakit ka kasi nagpapilit? Alam mong mahina ako nun eh. Alam mong hindi ko magana ng tama yung utak ko nun. Nag-take advantage ka sa pagiging broken ko. Ganyan na lang ba talaga tayo lagi? Lagi mo ako sisisi sa desisyong tayo naman 2 may gusto? Kung bakit naman kasi masyadong healthy yung pagkalalaki mo. Isang mo lang sa akin. Nabuntis mo na agad ako. Ano bang diet mo ha? Para maiwasan. Melody, please. Marami rin ako iniisip na problema ngayon sa family ko. Hindi makakatulong kung pati ikaw, poproblemahin ko pa. Kailangan mo akong problemahin dahil sa'yo nasira ang buhay ko. Ako ang nakasira ng buhay mo? Pagkasira ng buhay mo, anak natin? Ano pang masasakit na salita ang gusto mong sabihin? Ubusin mo na ngayon habang may pasensya ako. Dali, ubusin mo!
Hindi ako nakapagsalita sa mga sinabi ni Lester Papadudut. Natakot ako dahil nakita ko ang galit at sakit sa mga mata niya. Nasaktan ko ang pagkalalaki niya dahil sa mga paninisi ko. Alam ko namang parte ako ng kasalanan kung bakit kami hindi sinasadyang nakabuong dalawa. Sa kagustuhan kong makaganti. Iba tuloy ang nangyari. Hindi ko na siya sinagot dala ng hiya at saka lumabas na ako ng apartment niya. Hindi naman niya ako pinigilan. Sinarado pa niya ang pintuan noong nakalabas na ako. Hindi niya ako kinausap buong araw at nanibago ako roon. Oras-oras kasi dati ay lagi niya akong kinukumusta. Lagi niyang tinatanong kung anong pagkain ang gusto ko para makabili siya bago magdilim. Doon ko lang na-realize kung gaano siya naging mabuti sa akin. Doon na naman ako naiyak. Sumablay na naman ako ang palo ng hormones ko. Nadamay na naman si Lester sa mga galit ko sa mundo. Hindi yun fair para sa kanya. Pinalipas ko muna ang 2 araw para kumalma siya, Papadudut. Alam kong masama pa rin ang loob niya noon sa akin. Hindi rin nagparamdam sa akin si Lester. Doon ko lalong naramdaman na hindi na siya natuwa sa mga huling sinabi ko. Makalipas ang 2 araw ay ako na mismo nagkusang lumapit sa kanya para humingi ng sorry. Kumatok ako sa apartment niya pero hindi niya ako pinagbuksan. Tinext ko siya pero hindi siya nag-reply. Nasaktan ako sa pag-deadman niya sa akin. Nagmukmuk ako sa kwarto ko habang nakatingin lamang sa cellphone ko. Hinihintay ko ang reply ni Lester. Hanggang sa bigla akong nakatanggap ng reply sa kanya. Sinabi niya na kakauwi lang niya sa apartment niya. Buong araw pala siyang umalis. Agad akong nag-ayos at saka nagmadaling pumunta sa apartment niya. Nakailang katok ako bago niya ako pinagbuksan. Tipid ang ngiti niya sa akin nang pinapasok niya ako. Pinaupo niya ako sa sofa at tulad ng dati, inalalayan pa rin niya ako. Tinanong din niya kung ano ang pinaglilihan ko sa araw na yon. Pumiling ako at sinabing busog pa ako. Tumango lamang siya at parang pinapakiramdaman kung nagtatampo pa rin ang bawat isa sa amin. Kumusta ka na? Ayos lang. Kumusta ang pamilya mo? Bakit? Wala naman, nagtatanong lang. Kasi nung last tayong magkausap, sabi mo may problema sa family mo. Inaayos na. Thank you sa pagtatanong. Saan ka galing kanina? Bakit? Wala lang, nagtatanong lang ulit. Bumili ng mga kailangan ng anak natin. At mga kailangan mo na rin kapag manganganak ka na. Hala, 2 buwan pa naman bago ko manganak ah. Madami pang oras. May free time naman ako kanina. At may extra money rin ako. Kaya naisip kong gawin na lang kaysa magpanik tayo pareho kapag malapit ka ng manganak. Sana yung mga kailangan na lang ng anak natin yung binili mo. Huwag na yung sa akin. Kaya ko namang bumili nung kailangan ko eh. Hindi na. Responsibilidad na rin kita. Nanay ka ng anak ko. Thank you. Ano bang binili mo para sa amin? Diapers, damit, at dishwashing liquid na safe para sa baby. Yung sa akin? Bumili ako ng una na gagamitin mo sa ospital. Binilhan na din kita ng extra na maternity clothes mo. Napansin ko kasi na sumisikip na ibang damit mo. Hala, sana hindi na. Okay pa naman ako eh. Pwede naman akong manghiram sa kaibigan kong nanganak na. Hindi na. Maganda na yung meron kang sarili mo. Para komportable ka rin nakakagalaw. At makahinga ng konti ang tiyan mo. Salamat ah. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sabi ko naman sa'yo, responsibilidad na kita. Bakit ganyan ka? Anong bakit ako ganito? Bakit kahit ilang beses ko nang pinainit ang ulo mo? Pero, nandito ka pa rin. May choice ba ako? Alangan naman takbuhan ko obligasyon ko sa'yo. Una pa lang, hindi ko naman pinapaako sa'yo tong anak natin. Kahit hindi mo ipaako, ipipilit ko pa rin ang sarili ko. Bakit? Kasi anak ko rin yan. Ayokong lumaki siyang walang ama. Pero paano kung wala pala? Sabihin mo na. Hindi pwedeng nagkikimkim ka. Ano ba yon?
Naisip ko lang kasi, wala naman tayong relasyong dalawa. O tapos, Dapat ba maging tayo? para sa bata, Oo, para kumpletong pamilya niya. gusto mo ba akong karelasyon? Hindi eh. Ako rin naman. So, ayos lang na ganitong setup natin? Wala tayong relasyon? Magkapit-bahay pa rin tayo. Magkapit-bahay na merong anak. Yon ang relasyon natin. Hindi ba weird yun sa iba? Weird ba sa'yo? Hindi. Hindi rin sa akin. So, okay na tayo? Hindi ka na nagtatampo sa akin? Normal lang naman sa magkapit-bahay magkatampuhan. Hayaan mo na yun. Ayos na tayo. Papadudot isang ngiti ang sinukli ko kay Lester. Gumaan ang loob ko sa naging usapan namin. Naklaro pa namin ang relasyon namin sa isa't isa. Nagpatuloy kami sa pagiging magulang sa anak namin at nagpatuloy kami bilang magkaibigang magkapit-bahay. Oo nga at naging weird yon sa mga kakilala namin. Ilan sa kanila ang namimilit na ipakasal na kami o kahit mag-live-in na lang daw kami. Pero hindi kami nagpatinag. Hindi naman or hindi namin gustong magkarelasyon ang bawat isa. May obligasyon lamang kaming pareho sa anak namin at hanggang doon lang yon. Hindi man normal sa paningin ng iba ang setup namin ni Lester. Pero ano bang pakialam nila? Para sa amin ay normal ang sitwasyon namin. Masaya at kontento kami. Hindi ba't gano'n naman ang pakiramdam ng normal? Last 2 months lang pala, Papadudot, ay nakapanganak na ako. Isang malusog na batang lalaki at kamukhang kamukha ni Lester. Walang duda na siya nga ang ama ng bata. Wala kaming kasing saya nang makita na naming pareho ang bunga ng minsang pagkakamali namin. Oo, at nakita namin yon dati na isang pagkakamali. Pero noong nakita na namin sa wakas ang mukha ng anak namin ay nawala na sa isipan namin ang pagkakamaling yon. Napalitan ang kakaibang kasiyahan. Yun ang unang beses na naramdaman namin yon. Sa ngayon ay parehas pa rin ang setup namin, Papadudot, at wala pa rin kaming naging karelasyong dalawa. Hindi dahil sa wala pa kaming nahahanap kundi pinili naming ialay muna ang oras at sarili namin sa mga anak. Sa aming anak. Makakapaghintay naman ang relasyon at balang araw kapag naibigay na namin ang kailangan ng anak namin at kapag pinagbigyan ng Diyos na makahanap kami ng kanya-kanya naming karelasyon ay maluwag namin yung tatanggapin at ipagpapasalamat. Hanggang dito na lamang po, Papadudot, ang aking liham at gusto ko lang malaman ninyo na bonding namin ni Lester ang mapanood ang Barangay Love Story sa YouTube at sa Facebook tuwing nagbabantay ng anak namin. Sana'y marami pa kayong i-upload ng mga kwento para magkaroon kami ng panibagong inspirasyon. Muli maraming salamat at mabuhay ang Barangay LS 97.1, ang inyong kabarangay forever, Melody.